Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, nag-react na po ito hong pinakamalaking grupo ho ng mga negosyante po makabida dito ho sa Pilipinas. Ano? Ito hong Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ano? Dito sa hanggang ngayon, nasa limbo pa po. Ito hong fate po ng 2025 national budget mga kabida. Hanggang ngayon nakapending pa po dyan ho sa Korte Suprema at hindi po natin alam kung kailan po ito itatakel po mga kabida. Alam naman po natin na napaka-controversial po itong budget na ito. Kasi marami hong nagsasabi na may kakulangan ho sa transparency po mga kabida ito hong budget na ito. At una hong nakapansin ho dito, ito pong Makati Business Club. Akala po natin wala na pong ibang grupo po ng mga negosyanteng susunod ho sa MBC na nagsalita ho. Eto, ngayon po kahit na po huli, pero at least nagsalita po ito hong PCCI mga kabida. Eto po, babasahin ko lang po ito hong balita ng political blogger mga kabida. Posted po niya ito 10 hours ago, yung kanyang post. Ang title po dito, Biggest Business Group Disgusted Over Most Corrupt National Budget. Delayed reaction after 90% already disbursed with nothing to show. Kumbaga, although delayed yung reaction po nila dito po sa budget mess na ito mga kabida, hanggat nalaman po siguro nila na nasa 90% na po yung kabuuang halaga po mga kabida sa total na mahigit 6 trillion pesos ang nagastos po na disburse mga kabida. Ito po, nag-react na po sila mga kabida kasi wala akong naipakitang tangible projects itong Marcos administration kung saan po napunta, ano pong ginawa ko doon sa budget na yon. Yung pinakamalaki po doon mga kabida, ito hong budget po ng DepEd at saka Department of Public Works and Highways. Yung flood control project nga questionable pa hanggang ngayon Diba? So, ito, tuloy po tayo. Mabasahin po natin itong article po mga kabida ng The Political Blogger. It's like the country's largest business organization had overslept under a tree like Rip Van Winkle, and was awakened only by a lightning strike nearby to discover a giant mess in the 2025 General Appropriations Act. Para bang bigla hong nagising po mga kabida, dahil ho sa napakatindi ng kidlat, mga kabida. Eto, tuloy po tayo. In a news report published Sunday on billionario.com, the Philippine Chamber of Commerce and Industry expressed dismay over the lack of transparency and consultation in the crafting of the 2025 General Appropriations Act. Ang sabi po dito ng taga PCCI, alam mo, masakit man sabihin, but the budget is becoming the source of corruption, said PCCI President Yonina Mangio. Ang dami nilang pinapasok na even kami nakikita namin. It's not clear what jolted the PCCI, which has over 30,000 members from private businesses, NGOs, and other groups all over the country. To this realization after 6 months have gone by. Okay. Natatawa din ako nung nabasa ko po ito After 6 months, na nangyari yung mess, ngayon pa po nag-react ito kong PCCI. Kaya nga, dito po sa article, hindi po nila alam kung anong nag-udyok po dito sa PCCI para magsalita po. Okay, after 6 months of waiting and discussing about this budget mess na ginawa ng Marcos administration, mga kabida. But the picture of ravaged economy from the wasteful fiscal management of the Marcos administration seems to have dawned upon the PCCI and articulate its dismay over the scandalous abuse and misuse of the national budget for the political agenda of former House Speaker Martin Romualdez. Ayun. So, naalala ko po una hong
nag-react ho dito, ito hong Makati Business Club, ano? It was in December 2024 po, mga kabida. Makati Business Club issued a statement questioning the patently illegal adjustments made by the Bicameral Conference Committee in the final version of the 2025 General Appropriations Act. Sila yung unang nag-react dito, mga kabida. At may mga ibang mga negosyante, individual or small groups, ano, nag-react dito, pero hindi ho katulad dito ho ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, ano. Napakalaking grupo po ito, mga kabida. At indikasyon po ito na hindi na po natutuwa, mga kabida, ito hong mga negosyante dito sa Pilipinas because of the lack of transparency po, ano, sa 2025 national budget po, mga kabida. Ang problema lang po, hanggang ngayon gaya ng sinabi ko po kanina, naka-pending pa rin dyan po sa Korte Suprema, ano. Hindi po natin alam kung kailan po ito itatakel po, ano, mga kabida. Kasi parang nasa limbo na po ito hong budget na ito, ano. Buti na lang po ngayon ko lang napag-alaman na 90% na pala yung nagastos po, mga kabida dito ho sa budget na ito. Mantakin nyo, more than 6 trillion pesos yung budget po para ho sa 2025. At hindi po natin alam kung anong nangyayari po doon, ano, mga kabida. Although, alam po natin yung mga items, no, yung mga departamento po ng Marcos administration ang nakakuha ng pinakamalaking budget. Of course, ito hong DepEd and then DPWH. Okay? Dito ho sa DPWH, ano ba yung pinaka-significant projects po nila dito ho? Okay? Na pwede hong ipagmamalaki po, mga kabida, ng Marcos admin. Kasi ang pagkakaalala ko lang po, ang pinakamalaki po sa kanila po dito, mga kabida, ito hong ayuda financial assistance doon ho sa ating mga kababayan, ano? Although wala pong masama doon, ano, sa financial assistance, pero ang problema lang po kumbaga kulang ho sa oportunidad po, mga kabida. Kaya nga, kahit na po sinasabi ho ng mga politiko na yung ayuda nakakatulong po doon ho sa pag-angat po sa buhay ng bawat Pilipino, mga kabida, wala pa rin. Walang nangyari. Kasi gaya ng sinabi ko po, 1, 2, 3 araw lang po yun. Ubos na po yung ayuda. Paano ho umangat yung buhay ng mga Pilipino, ano? Hindi ho katulad dun ho sa long-term program ng gobyerno na pwede naman pong pakinabangan po, ano, ng pangmatagalan po ng ating mga kababayan Pilipino, mga kabida. Yung long-term program, diba? Hindi ho dun ho sa short-term program na mas priority pa po, ano, ng Marcos administration. Kaya big question po ito, ano? Tama yung tanong. Okay, 90% na po yung na-disburse. Ano ba yung mga nagawa dito ho sa 90% na amount po ng budget po natin na na-disburse po, mga kabida? Wala naman po tayong napansin na malaki, ano? Walang mga tangible projects na nakita ho natin, ano, for the past 3 years. Ang tumatak lang talaga ito hong ayuda Ngayon, may sinabi po si former Speaker Martin Romualdez na dito ho sa pag-deliberate ho sa national budget para ho sa 2026, kailangan po ng transparency. Ang tanong po ngayon, bakit ngayon lang? Bakit hindi ho ginawa nung deliberation ho para sa 2025 national budget? Bakit nagkulang ho sila sa transparency po, mga kabida? Ngayon, gusto po nila ng transparency, ano? Bawat sintimo daw, ano? Diyan sa budget na yan, kailangan mapunta dun sa mga kababayan po natin. Diba? It's too late. It's too late na po Hindi po natin alam kung sinong nagkapera dun ho sa 2025 national budget. Kasi hindi naman po lingid sa kalaman po ng karamihan po, mga kabida na meron pong questionable items po doon, ano? Okay? Meron pong questionable items. In fact, yung petition ho ni Congressman Sid Ungap at Attorney Vic Rodriguez about doon ho sa mga blank items, hanggang ngayon wala pa pong malinaw na kasagutan po, mga kabida. Kasi ho, gaya ng sinabi ko po, nakabinbin pa rin, ano,
pending pa rin ngayon dyan po sa Korte Suprema. Kaya nga, nagtataka din ako, ano, bakit pinatagal yan? Diba? Bakit pinatagal pa yan? Ano? Almost, ano na po, cleared na po yung budget. Halos maubos na po, ano, mga kabida. Hindi pa po napag-usapan yan sa Korte Suprema, ano, mga kabida. Kaya nga, hanggang ngayon, hanging pa po yung kasagutan po kung meron bang anomalya dun ho sa 2025 national budget. Kasi yung final arbiter ho dito, ito hong Korte Suprema, ano, puro lang tayo, haka-haka lang po dito, ano, puro lang speculations. Hindi po pwede na sa isang sektor magsasabi na walang anomalya, tapos dito ho sa kabilang sektor magsasabi na merong anomalya, ano. So wala hong katapusang bangayan yan, mga kabida, hanggat wala hong magsasabi na official, okay, at credible, ano, kagaya ho ng Korte Suprema na yung budget po sa 2025 ay unconstitutional yon. Okay? Yung budget po sa 2025 ay anomaluso po yon. May mga anomalya po yon. Hanggat hindi po magsasabi ang Korte Suprema, tayo po, nag-aabang lang po, ano? Okay? Puro lang speculations. Alright? So, buti po, nagsalita po itong PCCI po, mga kabida. Kasi dagdag ano po ito, pressure dun ho sa Korte Suprema po, ano, mga kabida. Alright? So, sana, madaliin na po ito. Huwag hong hayaan na maubos na po yung budget, mga kabida, tapos gagawa naman po ng panibagong budget ito hong administrasyon, hindi pa nga na-resolve yung previous controversial budget, diba? Huwag sanang pabutin, mga kabida, sa panahon na gagawa naman itong itong administrasyon ito ng panibagong budget para ho sa 2025. Yun lang po yung ating pakiusap, ano, mga kabida, sa ating mga maestrado dyan po sa Korte Suprema. So, yun lang po, ano, mag-abang pa rin tayo. Mag-abang pa rin tayo. Sana kung meron man pong madiscover po, mga kabida, na meron talagang anomalya, ano, sana mananagot yung mga nasa likod po ng anomalya na yan, mga kabida. Tandaan po natin, ano, yung mga congressmen, mga senador, mga kabida, they are all accountable sa publiko, mga kabida, ano. Okay? So, para po sa inyong pananaw at opinion, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.